Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa lahat. Bago kayo umupo, ay nais ko munang pulutin ninyo ang mga basurang nagkalat sa ilalim na inyong lamesa at isaayos ang mga upuan. Tapos na ba? Maaari na kayong umupo. Kumusta ang naging araw ninyo? Mabuti at naging maayos at maganda ang inyong naging araw. Bago tayo magpatuloy ay alamin ko muna kung sino mga nagtala sa or nagliban sa ating klase ngayon. May mga nagliban ba sa klase ngayon? Magaling at walang nagliban sa ating klase. Palakpakan natin ang ating mga sarili. So bago tayo magpatuloy class ay magbabalik aral muna tayo. Kahapon ay may pinag-aralan tayong paksa, di ba? At ano nga ang ating naging paksa kahapon? Magaling. Ang ating naging paksa kahapon ay tungkol sa pag-uugali na ginagampanan ng mga kasapi sa pamilya. Magaling. At ano-ano ang mga halimbawang ugaling ito? Magaling. Tama ang naging sagot ninyo. Ito ay ang pagrespeto, paggalang, pagsunod, at marami pang iba. Magaling. Ngayon, may mga katanungan pa ba sa ating naging leksyon kahapon? Kung wala na, handa na bang lahat sa ating bagong aralin ngayon? Kung handa na ang lahat, atin nang sisimulan. Ngayon, bago tayo dumako sa ating talakayan, ay may papakita muna ako mga larawan dito sa harap. At nais kong ilarawan ninyo kung ano ang nakikita ninyo sa larawan na aking ipapakita sa inyo. May mga katanungan pa ba? Kung wala na, ay atin nang sisimulan. Ito ang unang larawan. So, ano ang makikita ninyo sa larawang ito? Magaling! May isang bata na kumakain. Ito namang pangalawang larawan. Ano kaya ang ginagawa ng bata sa larawan? Magaling! Ang bata sa larawan ay naliligo. Pangatlong larawan. Ana, para sa iyo, ano ang nasa larawan? Magaling! Salamat sa naging sagot mo. Makikita natin sa larawan na may dalawang bata na nagsisipilyo. Magaling. Pang-apat naman, ikaw naman, Jake. Anong makikita mo rito? Magaling. May nakikita raw si Jake na mga bata na naglalaro, nag-ehersisyo, nagbabike, at marami pang iba. Salamat, Jake. Pang-lima naman. Tama. Makikita natin sa larawan na ang isang bata ay natutulog. Pang-anim, ano ang makikita ninyo sa larawan? Magaling. May prutas, may gatas, may mga isda, at mga gulay. Magaling. So, ito ay mga pagkain. Magaling, mga bata. At ang panghuling larawan naman, ano ang makikita ninyo? Tama. Makikita natin sa larawan na may mga batang nagsusulat at nagpipinta. Magaling. Lahat ng naging obserbasyon ninyo ay tama. Palakpakan nga natin ang ating mga sarili. Batay sa ating naging gawain kanina, ay ano-ano ang mga napansin ninyo sa ating pag-oobserba sa larawang ibinigay ng guro? O sige, tama, ikaw, tama. Lahat ng naging sagot ninyo ay tama. Kung ito ay tungkol sa ating mga sarili, sa pang-araw-araw natin na gawain, sa pagpapalaga sa sarili, so ano kaya ang magiging paksa natin ngayong araw na ito? Magaling, mga bata. Ang mga sagot ninyo ay tama. So, ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang mga
tungkulin na ating dapat gampanan sa ating mga sarili. Handa na bang lahat na makinig sa ating magiging paksa ngayong umaga? Kung ganon, ay atin na itong sisimulan. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkulin natin sa ating mga sarili. Bawat individual, ako, ikaw, kayo, tayong lahat ay may mga ginagampanan na tungkulin. Ikaw, Elmer, ano sa palagay mo ang tungkulin mo bilang isang mamamayan? Magaling! Ang naging sagot ni Elmer ay tungkulin niya raw maging isang mabuting ehemplo sa lipunan, sumusunod sa mga batas, at maging isang responsableng mamamayan. Magaling! Ikaw naman, EJ, para sa iyo, ano ang tungkulin mo bilang isang mag-aaral? Magaling! Tama rin ang naging sagot ni EJ. Ang sabi ni EJ ay, ang tungkulin niya bilang isang mag-aaral ay maging isang responsableng mag-aaral, sumusunod sa guro, at nag-aaral ng mabuti. Magaling! Lahat ng naging sagot ninyo ay tama. Kung ang mga tungkulin ito ay ating ginagampanan at isinasabuhay, ay nagiging parte na ito ng ating pang-araw-araw na buhay. So ano kaya ang mga tungkulin natin sa ating mga sarili? Tama. Lahat ng naging sagot ninyo ay tama. Tungkulin natin na pahalagahan, maging responsable, alagaan, at mahalin ang ating mga sarili. Pero sa paanong paraan kaya natin mapapahalagahan at maisasabuhay at makuha ang tungkulin natin sa ating mga sarili? Sa paanong paraan kaya natin makakamit ang ating obligasyon sa ating sarili, ang tungkulin natin sa ating sarili? So, paano natin kaya mapapalagahan ang ating mga sarili? Mapapalaga natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una na riyan ay ang tama, pagliligo araw-araw. Pagliligo araw-araw, bakit kaya dapat tayong maligo araw-araw? Magaling! Ang sagot ninyo ay tama. Kinakailangan natin maligo araw-araw upang maging presko tayo o maging presko ang ating pakiramdam. Magaling! Upang maging malinis tayo tignan, upang kaaya-aya naman tayo tignan ng ibang tao. So ngayon, ano ang mga kagamitan na ating ginagamit tuwing naliligo? Sabon, bimpo, magaling! Sabon, bimpo, tuwalya, or shampoo, ang mga kagamitan na ginagamit natin sa ating pagliligo. Magaling! Pangalawa naman ay ano kaya sa tingin nyo, pagkatapos nating maligo, ano ang dapat nating gawin? Tama! Ang pagpapalit ng damit araw-araw. So, ito ang larawan ng isang babae at isang lalaki. So, bakit kaya natin kinakailangan na magpalit ng mga malilinis na damit? Magaling! Upang maging malinis pa rin at komportable tayo sa ating mga damit. Dapat nating isipin na ang ating isusuot na mga damit ay applicable o appropriate o naaayon sa kasuotan ng lalaki at kasuotan ng babae. Para sa ganun ay maganda tayo tignan. Ang pangatlo naman ay ang ugaliin natin na kumain ng balanced diet. Sa pagkain natin ng balanced diet class, ugaliin natin kumain ng mga masustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda, at
Tama, gatas. At uminom tayo ng tubig. Dahil nakakatulong ang mga ito sa pagbibigay ng vitamins, minerals, proteins sa ating katawan at tama, nagiging malusog tayo at iwas sa sakit. So, dapat rin nating tandaan, class, na iwasan natin ang pagkain ng mga junk foods. So, bakit kaya iwasan natin ang pagkain ng mga junk foods? Tama, Elmer. Iwasan natin ang pagkain ng junk foods dahil nakakasama ito sa ating katawan. Dahil ang mga pagkain na junk foods ay may nakahalong mga chemical na hindi na natural na nagbibigay ng mga sakit sa ating katawan. Magaling! Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-apat, ang pagsisipilyo ng ngipin. So, class, bakit kaya natin ugaliin na magsipilyo ng ngipin? EJ? Tama. Ang sagot ni EJ ay tama. Ugaliin natin, class, na magsipilyo ng ngipin tuwing pagkatapos natin kumain upang ang ating mga ngipin ay maging malusog. At tama. Hindi, walang mga pagkain na naiiwan sa ating ngipin. Ano-ano ang mga kagamitan na ating ginagamit tuwing tayo ay nagsisipilyo? Tama. Tubig, baso, toothpaste, at toothbrush. Magaling mga bata. Ngayon, ay dumako tayo sa panglima nating gawin upang mapahalagahan natin ang ating sarili ay ang pagtulog sa tamang oras. So, class, saan kayo natutulog at ano ang mga kagamitan na ginagamit nyo sa pagtutulog? Magaling, sa kama, sa banig, may mga unan, may mga habol, kung pwede, may mga teddy bears at iba pa. Magaling. So, bakit kaya natin kinakailangan na matulog sa tamang oras sa 8 o hanggang 10 oras na pagtulog? Tama. Ang lahat ng naging sagot ninyo ay tama. Ugaliin natin na matulog ng sakto at sa tamang oras upang tayo ay tama, may energy at tama ang pagdaloy ng ating dugo sa katawan, tama ang ating pag-iisip, at upang maging maganda ang ating paggising sa umaga at upang maging maganda ang ating araw. Magaling. Kaya kung hindi tama ang ating pagtulog, ay hindi magiging maganda ang ating araw. Magaling. Ang pang-anim naman ay ang paglalaan ng oras sa pag-ehersisyo at paglalaro. So, sino dito ang mahilig maglaro? Lahat kayo mahilig maglaro. Ang mag-ehersisyo, tama. Lahat kayo ay mahilig maglaro at mag-ehersisyo. So, kinakailangan rin natin sa ating sarili na maglaan ng oras para rito upang sa ganun ay maging malusog ang ating mga buto at upang maging malusog ang ating mga katawan. Saan kayo naglalaro? Pwede sa bahay, pwede sa playground, or kahit saan na bakante ang paligid. Magaling. At ang panghuli naman ay ang paglinang ng ating kakayahan. Bawat individual class ay binigyan ng Panginoon ng mga kakayahan. Ako, ikaw, sila, tayong lahat ay may mga kakayahan na binigay ng may kapal. So, dapat class ay tungkulin natin na pahalagahan ito. So, paano kaya natin papahalagan ito? Sa pamamagitan ng pagpapractice, paglilinang, at pagiging responsable sa ating mga kakayahan. Dapat nating bigyan ng panahon na linangin natin ang ating mga kakayahan. Class, ating alamin na may mga bagay na personal lamang ng mga kagamitan na tayo lamang ang gumagamit at hindi ito pwedeng ipahiram sa iba. Upang sa ganun ay tama,
maiwasan ang paglaganap ng mga mikrobyo o bakterya at upang mapanatili talaga na tayo ay malinis. Magaling! Ano-ano ang mga bagay na ito? Ito ay ang toothbrush. Dapat tayo lang ang gumagamit ng sarili nating toothbrush. Suklay, bimpo o tuwalya, at panloob at panloob na mga kasuotan. Panloob na kasuotan ng lalaki at panloob na kasuotan ng mga babae. Magaling. At class, ang mga tungkuling ito or ang ang ating mga tinalakay ay mga gawain na nagpapahalaga sa ating mga sarili. Kung ang mga bagay na ito ay ating nagagawa sa ating pang-araw-araw na buhay, ay napapahalagahan na natin ang ating mga sarili at naggawa na natin ang ating mga tungkulin sa ating mga sarili. So, sana ay ang mga natutunan natin sa ating naging leksyon ngayon ay maisabuhay at maisapuso natin at maaari natin itong gawin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sana ay may naintindihan kayo sa aking naging leksyon at may mga katanungan pa ba sa ating naging leksyon, sa ating naging paksa ngayong umaga? Kung wala na, ay dadako na tayo sa ating magiging gawain. So, handa na ba ang lahat sa ating gawain? Kung handa na ang lahat, ay atin na itong sisimulan. So, ngayon, tutungo na tayo sa ating gawain. Ang gagawin nyo ay ihahati ko kayo sa 3 grupo. Ito ang unang grupo, pangalawa, at pangatlo. So, bawat grupo ay may 3 representante. Unang representante ay siya yung tatanghal sa ibibigay ko na salita. Pangalawa, ang tatanghal kung anong magandang dulot ito. At ang pangatlo ay siyang tatanghal sa hindi magandang dulot nito. Kung gayon man, kung wala nang tanong, simulan na natin. Simulan na natin sa unang grupo. So, bubunot sila ng mga salita. Magaling! Palakpakan natin ang group 1. Ang group 2 naman. Okay, pipili muna. Magaling! Mahusay! Tama. Ngayon, sa pangatlong grupo, napakahusay. Ngayon, na-enjoy ba ang lahat sa ating gawain? Hindi yun man, magbalik-aral muna tayo bago tayo tutungo sa ating pagsusulit. So, pag sinabi natin tungkulin sa sarili, ito ay isang paraan upang bigyang halaga o pangalaga sa ating katawan o at sa ating sarili. Ito ang mga paraan kung saan sinasagawa ang tungkulin sa ating sarili. Ito ang kumain ng masustansyang pagkain, matulog ng maaga, magsisipilyo, at maligo araw-araw. So, ano nga yung tungkulin sa sarili, mga bata? Mahusay. Tama. Ito ay ang pangangalaga at bigyang halaga. So, sa anong paraan? Sa anong mga paraan upang bigyang pangangalaga o paghalaga ang ating sarili o bilang tungkulin sa ating sarili?
Tama. Ito ay ang kumain, matulog ng maaga, magsipilyo, at kumain ng masustansyang pagkain. So, ngayon, tutungo na tayo sa ating pagsusulit. Bagong lahat, kumuha ng kalahating papel at sagutin ang sumusunod na mga tanong. Unang tanong, ito ay ating nagagampanan, sinasagawa, araw-araw ay nagiging bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, ano ang mga kagamitan sa pagligo? Pangatlo, anong mga bagay o kagamitan na hindi natin pwedeng ibahagi? Pang-apat, ano ba ang benepisyo ang tungkol sa pagtulog? Panglima, bakit kailangan maisagawa ang mga tungkulin sa sarili? So, tapos na ba ang lahat? Kung tapos na, please pasa sa harapan. Ngayon, kumuha muna kayo ng isang buong papel at isulat ang takdang aralin. Ang takdang aralin natin ay sumulat ng mga inyong tungkulin bilang isang anak, estudyante, mamamayan, na higit 2 talaga at ilagay sa buong papel. So, naintindihan ba? Kung wala na bang tanong, bukas maghanda kayo upang sa ating gagawin sa bagong paksa. Kung wala na, paalam mga bata. Hanggang sa muli.